Anong dahilan mo para sumuko? Pagod. Hirap. Problema. O baka, pakiramdam mo kulang ka. Kulang sa talento, kulang sa pera, kulang sa oportunidad. Pero paano kung wala kang braso at paa? Paano kung sa unang tingin pa lang ng tao sa iyo, awa agad ang makita nila? Paano kung bawat salamin, paalala ng bagay na wala ka? Mabubuhay ka pa rin ba ng may pag-asa? O unti-unti kang maniniwala na wala ng saysay ang buhay mo? May isang tao na ipinanganak na halos walang pag-asa ayon sa paningin ng mundo. Pero ngayon, libo-libong tao ang binibigyan niya ng lakas. Ang pangalan niya, Nick Vujicic. At ang kwento niya, maaaring magbago rin ng buhay mo. Si Nick ay ipinanganak noong December 4, 1982 sa Melbourne. At mula pa lang sa kapanganakan niya, nagulat na agad ang mga doktor. Dahil ipinanganak siyang walang braso at walang paa. Isang napakabihirang kondisyon na tinatawag na tetraamelia syndrome. Walang warning, walang paliwanag. Isipin mo yun. Habang ang ibang magulang, excited hawakan ang kamay ng anak nila. Ang mga magulang ni Nick, umiiyak habang iniisip. Paano mabubuhay ang anak namin? At habang lumalaki si Nick, mas lalo niyang naramdaman ang sakit ng pagiging iba. Habang ang ibang bata ay tumatakbo, siya, nakatingin lang. Habang ang iba ay naglalaro, siya, pinagtatawanan. Habang ang iba ay normal na namumuhay, siya, araw-araw nagtatanong, bakit ako? May mga gabi na umiiyak si Nick mag-isa. May mga araw na ayaw na niyang makita ang sarili niya. At dumating sa punto na nawalan siya ng pag-asa. Alam mo yung pinakamasakit, hindi lang dahil wala siyang mga paa o kamay, kundi dahil pakiramdam niya, wala siyang halaga. Maraming tao ang hindi nakakaintindi nito. Minsan kasi, kahit kumpleto ka physically, pwede ka pa ring maging wasak sa loob. At si Nick, dumaan mismo doon. Sa murang edad, naranasan niya ang depression. Naramdaman niyang pabigat siya, at minsan, naisip pa niyang tapusin na lang ang lahat. Pero may isang bagay na unti-unting nagbago sa kanya. Hindi agad-agad, hindi overnight, pero dahan-dahan. May nagsimulang nagsabi sa puso niya, may dahilan kung bakit ka buhay. At minsan, kapag hindi mo makita ang value mo, kailangan mong maalala kung paano ka tinitingnan ng Diyos. Sabi sa Bible, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Hindi aksidente ang buhay mo. Hindi pagkakamali ang existence mo. At kahit feeling mo kulang ka, may purpose ka pa rin. Isang araw, may realization na tumama kay Nick. Habang buong buhay niyang iniisip kung anong wala sa kanya, nakalimutan niyang tingnan kung anong meron siya. May isip siya, may puso siya, may boses siya, may kakayahan siyang magbigay ng inspirasyon. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Unti-unti niyang tinanggap ang sarili niya. Natutunan niyang tumayo, kahit literal na imposible para sa karamihan. Natutunan niyang magsulat, mag-swimming, maglaro, magsalita sa harap ng tao. At kalaunan, yung batang dating umiiyak sa tanong na, bakit ako? Siya ring isa na tumulong sa milyon-milyon na makahanap ng dahilan para mabuhay. May isa siyang quote na tumatak sa maraming tao. If you can't get a miracle, become one. Minsan, hinihintay natin na may dumating para iligtas tayo. Pero paano kung ikaw mismo ang magiging inspirasyon? Paano kung yung sugat mo, siya ring magiging dahilan para gumaling ang iba? Isa pa niyang sinabi, no arms, no legs.
No worries. Napakalalim no. Dahil maraming tao, kumpleto nga ang katawan. Pero punong-puno naman ng takot at dahilan. Samantalang si Nick, kahit kulang sa paningin ng mundo, mas buo pa kaysa sa marami. Ngayon, si Nick Vujicic ay naging international motivational speaker. Nakapagsalita siya sa iba't ibang bansa. Nakapagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao. Nagsulat ng mga libro, nagkaroon ng pamilya, at higit sa lahat, nagpatunay na hindi sinusukat ng katawan ang halaga ng isang tao. Hindi pera, hindi itsura, hindi status, kundi kung paano mo ginagamit kung anong meron ka. Maraming tao ngayon, gustong sumuko dahil sa kakulangan. Maaring sabihin ng isa, kulang ako sa talent, kulang ako sa support, kulang ako sa opportunity, pero baka hindi hadlang ang kakulangan mo. Baka yan pa ang magiging dahilan ng purpose mo. Dahil minsan, ang pinakamalalakas na tao ay hindi yung walang sugat, kundi yung mga taong sugatan, pero patuloy pa ring lumalaban. At tandaan mo ito, hindi mo kailangang maging perpekto para magkaroon ng halaga. Hindi mo kailangang maging katulad ng iba para maging espesyal. Dahil ang totoong lakas, hindi nasusukat sa katawan. Nasusukat ito sa tibay ng puso. At kung pakiramdam mo ngayon, wala ka ng lakas, alalahanin mo ito. Sabi nga sa Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi sinabi doon na magiging madali ang buhay. Pero sinabi ng Diyos, bibigyan ka niya ng lakas. At minsan, yung akala mong katapusan mo, simula pa lang pala ng mas malaking purpose mo. Si Nick, ipinanganak na walang braso at paa. Pero mas marami siyang natulungan kaysa sa mga taong kumpleto ang katawan pero nawalan ng pag-asa. Kaya bago mo sabihin, hindi ko kaya, alalahanin mo muna ang taong walang kamay, pero nakahawak sa puso ng milyon-milyong tao. At baka yung kakulangan na iniiyakan mo ngayon, ay magiging dahilan ng iyong pagbangon, at magiging inspirasyon pagdating ng panahon. Sa mundong punong-puno ng dahilan para sumuko, isipin mong may isang kwento na gaya nito, na magpapabago ng buhay mo.